Si Sheila Go ay nakalayo sa Pilipinas kasama ang kanyang kapatid na si dismissed Bamban Mayor Alice Go at ang kanilang kapatid na si Wesley Go gamit ang isang maliit na bangka. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights, inamin ni Sheila sa mga senador matapos siyang tanungin kung paano sila nakatakas palabas ng bansa. Sakay kami ng van tapos dinala kami sa maliit na bangka, sabi ni Go. Sinabi niya na hindi na niya maalala ang ibang detalye ng kanilang pagtakas kasama na ang mga driver at plate numbers ng mga sasakyan na ginamit nila. Sasakay kami lang po sa dagat. Ito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos Bahay? may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan kayo Diretso dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Pero nang tanungin kung sino ang mga kasama niya, sumagot si Sheila. Ilan daw kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Matapos sumakay sa maliit na puting bangka, lumipat sila sa isang fishing ship at pagkatapos ay sa isang maliit na asul o berdeng bangka na dumiretso sa Malaysia. Si Sheila, kasama si Alice at business associate na si Cassandra Ong, ay nahuli sa Indonesia noong August 21 at agad na dinala pabalik sa Pilipinas noong August 22. Hindi kasama si Alice noong nahuli sila. At sa ibang balita naman, ikinuwento naman ng aktor na si Sandro Mulak sa isang pagdinig sa Senado kung paano siya minolestya at tinuruan gumamit ng iligal na droga ng kanyang mga umano'y abusador. Ang dalawa niyang sinasabing abusador ay sina Jojo Nones at Richard Cruz, mga independent contractors ng GMA Network. Sa pagpapatuloy ng Senate Committee on Public Information hearing tungkol sa kanyang kaso at iba pang mga umano'y pang-aabuso sa industriya ng entertainment, inulit ni Mulak ang kanyang naunang pahayag, sinasabing nangyari ang insidente pagkatapos ng GMA Network Gala Night noong July 20. So going back po sa buong incident, yun nga po, this happened after the GMA Gala. Pagpunta ko po ng room nila, ayun nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dodi Cruz. Si Dodi Cruz po lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dodi sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Ganun po yung usapan, ganyan. Si Richard Cruz ay wala sa pagdinig dahil siya ay nakakonfine sa St. Luke's Hospital sa Taguig dahil sa gastrointestinal bleeding ayon sa kanyang abogado. Ito ang mga balitang kailangan mong malaman ngayong araw at ito ang News Normal PH, ang balitang kumalat na parang virus. At sa ibang balita naman, dalawang bagong kaso ng Mpox na dating kilala bilang monkeypox ang naiulat sa bansa ayon sa Department of Health. Ayon sa pahayag ng DOH, ang dalawang bagong kaso ay na-detect sa Metro Manila. Dahil dito, umabot na sa 12 ang total na kaso ng Mpox sa bansa mula noong July 2022. Sa 12 na kaso, 9 na pasyente ang matagal nang gumaling simula 2023 habang 3 ay active cases na hinihintay pang mawala ang mga sintomas. Ayon sa DOH, ang pinakabagong mga pasyente ay isang 37-year-old na lalaki at isang 32-year-old na lalaki mula sa Metro Manila. Ang mga pasyente ay may MPXV clade 2 o na mas mild na form ng Mpox virus. Parehong nagkaroon ng intimate skin-to-skin contact ang dalawang bagong Mpox patients bago lumabas ang mga sintomas. Sinabi ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na patuloy nilang nakikita ang local transmission ng Mpox clade 2 sa bansa, partikular sa Metro Manila. Pinaalalahanan ng DOH Chief ang publiko na ang Mpox ay naipapasa sa skin-to-skin contact, parehong sa sexual encounters at sa bus at sa iba pang intimate na skin contact. Ang mga karaniwang sintomas ng Mpox ay skin rash o mucosations na pwedeng tumagal mula 2 to 4 weeks. Ang mga rashes ay kadalasang may kasamang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng muscles, back pain, low energy at pamamaga ng lymph nodes. At sa ibang balita naman, si
sinabi ng Philippine National Police na hindi sila aalis sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City hanggat hindi naaaresto si Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang radio interview, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jane Farda na isang hanggang 2 araw ay hindi sapat para maghanap kay Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Dagdag pa niya na ang PNP ay sumusunod sa legal na mga protocol sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Quiboloy at sa iba pang miyembro ng sekta. Halos 2,000 na miyembro ng PNP ang nagsagawa ng raid sa 30-hectare Kingdom of Jesus Christ compound mula noong August 24. Sinabi ni Farda na malapit na nilang matagpuan ang entrance ng bunker ng compound ni Quiboloy. Nauna nang sinabi ni Davao Police Regional Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III na pinaniniwala ang nagtatago si Quiboloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Si Quiboloy at 5 pang iba ay nahaharap sa mga kaso ng child abuse sa harap ng Davao City Court. Meron din siyang standing arrest warrants para sa human trafficking na inisyu ng Pasig City Court.